Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 771 hanggang Kabanata 780. Kabanata 771. Kung manggawas kang dalhin ang boss, papatayin ko ang lalaking iyon ngayon at ililigtas ko ang boss. Nakita niyang dinadala si Yehan, nagalit si Lin Chi, at lumingon para bumalik sa bahay upang kunin ang kanyang armas. Tumahimik ka, at lumaban sa mga nakatataas sa iyo. Ayaw mo nang mag-hangout sa Huaxia. Kung gusto ni Xiaohan na umalis, kailangan mo pa ba siyang iligtas? Masama ang tingin ni Zhao Hengtian kay Lin Chi at sinabi, pikit mata, ang bagay na ito ay dapat na sanhi ng isang tao, dahil ito ay nagsasangkot sa opisyal, maaari lamang akong makipag-ugnayan kay Ji. Yan, sa enerhiya ni Ji. Yan, walang sino man sa hilagang kanluran ang maglakas loob na hawakan si Xiaohan. Pagkatapos ng lahat, agad na nakipag-ugnayan si Zhao Hengtian kay Ji. Yan na nasa Shanghai City pa rin. Sa sasakyang hindi masisira ng pagsabog, nakasuot ng hood si Yehan, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang paningin. Ang gusto niyang makita, kahit na nakasuot ng hood, makikita niya kahit na sa pamamagitan ng helmet na bakal. Gayunpaman, wala sa isip ni Yehan iyon. Kapag nakarating na siya doon, malalaman niya kung sino ang naglalaro ng mga trick. Di nagtagal, naramdaman ni Yehan na bumagal ang takbo ng sasakyan, at pagkatapos ay huminto, at siya rin ay dinala mula sa sasakyang hindi masisira ng pagsabog. Matapos tanggalin ang tali at buksan ang headset, tumingin-tingin si Yehan, at nagulat siyang makita na ang lugar na ito ay isang bilangguan. Matapos makita ang eksena na ito, medyo natigilan si Yehan. Ayon sa normal na pamamaraan, hindi ba siya pupunta muna sa istasyon ng pulisya bago siya makulong? Bakit niya nilaktawan ang mga pamamaraang ito nang dumating siya at diretso siyang pumunta sa bilangguan? Anong tinitignan mo, bilasan mo, makukulong ka na habang buhay? Itinulak ng espesyal na pulis na nagpaputok ng babala kanina si Yehan sa likod niya, kumunot ang noo ni Yehan, at mahinang sinabi, sa tingin ko maaari ba akong magtanong kung ano ang aking nagawa? Naipasa ba ninyo ang proseso ng panghukuman? At, kahit na gumawa ako ng isang bagay, maaari akong kumuha ng abogado. Bata, mas mura pa rin para sa iyo na makulong dahil sa nagawa mo. Hindi masama kung hindi ka barilin. Tigilan mo na ang kalokohan at umalis ka na. Kung gusto mong kumuha ng abogado, iyon ang bagay sa hinaharap. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, Sir, gusto kong malaman kung sino ang nagbigay ng utos na arestuhin ako. Kung sasabihin mo sa akin, marahil ay magiging mabuti para sa iyo kung lalabas ako. Nakarinig nito, sumulyap ang espesyal na pulis kay Yehan, at ngumisi, gusto ko lang lumabas nang pumasok ako. Sa tingin ko hindi mo dapat pangarapin iyon. Ang utos na ito ay inilabas ng pangalawang kalihim ng lalawigan. Ikaw ay isang espesyal na bilanggo at kailangan ng espesyal na pagtrato. Hindi mo kailangan, sa pamamagitan ng proseso ng panghukuman. Pangalawang kalihim ng lalawigan. Kumunot ang noo ni Yehan, hindi ito isang maliit na opisyal, hindi gagawin ng Northwest Wolf ang ganitong bagay ng walang pagsisikap, bakit ginawa ito ng pangalawang kalihim ng lalawigan? Mayroon bang anumang alitan sa pagitan nila? Gayunpaman, hindi naglaban si Yehan, at nakipagtulungan sa proseso. Di nagtagal, nakumpiska ang lahat ng nasa katawan ni Yehan, at binigyan siya ng isang bagong uniforme ng bilanggo, at inatasan sa isang selda. Mayroong 7 o 8 bilanggo sa selda na ito. Tinitingnan ng bagong dating na si Yehan, lahat ng mga taong ito ay tumingin sa kanya ng hindi magiliw na ekspresyon, sinuri ang katawan ni Yehan ng napakamalupit na mga mata, ngunit hindi sila nakakita ng anumang mga halimaw tulad ni Yehan. Gayunpaman, paano ako matatakot sa mga taong ito, kung tumingin siya, dapat manginig ang mga taong ito. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga bilanggo na ito, lumapit si Yehan sa isang walang laman na kama at inilagay ang kanyang mga gamit, at nagsimulang tingnan ang selda. Kung saan hindi ito umaangkop. Hoy, boss, may bagong bata dito, bakit hindi ka tumingin? Sa oras na ito, isang kalbong bilanggo na may mga tato sa likod ng kanyang ulo ay ngumisi sa isang bilanggo na natutulog sa kanyang kama. Tanungin mo siya kung ano ang kanyang nagawa. Kung siya ay isang rapist, babaliin niya ang kanyang binti. Kung siya ay isang magnanakaw, huhugasan niya ang banyo sa loob ng isang buwan.
Kung siya ay isang mamamatay tao, tanungin mo siya kung handa siyang magtiwala. Sa kama, ang isa ay nakahiga sa kanyang tagiliran, isang nalilito na boses ang nagmula sa bilanggo na nakatalikod kay Yehan. Nakarinig nito, hindi mapigil ang tumawa si Yehan, ang lalaking ito ay medyo kawili-wili. Bata, narinig mo ang sinabi ng ating boss. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyo? Huwag kang magsinungaling sa amin. Ang mga bantay ng bilangguan dito ay pawang mga tao natin. Kung gusto mong magtanong ng isang bagay, tiyak na malalaman mo, kung malaman kong nagsinungaling ka sa amin, tiyak na magiging lalaki mo ako. Masama ang tingin ng bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo kay Yehan, at ang ibang mga bilanggo ay malamig din na tumingin sa kanya. Sa pagkakaroon ng boss, matagal na nilang gustong magdaos ng seremonya ng pagtanggap para kay Yehan. Ito ay isang pangunahing tuntunin, ngunit mula nang dumating ang boss, ang tuntuning ito ay naalis. Nakarinig nito, sumulyap si Yehan sa bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo ng walang pakialam, at sinabi, ipinapayo kong panatilihing malinis ang iyong bibig, kung hindi, mamamatay ka. Oh, Tangina, naglakas loob kang bantayin ako, mga kapatid, baliw ang bagong batang ito. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, pinilipit ng bilanggo na may tato ang kanyang leeg at gumawa ng tunog ng pag-click. Sabi, Boss, narinig mo ba ang sinabi ng batang ito? Kailangan kong patulugin ang batang ito sa lupa para aminin ang kanyang mga pagkakamali sa mga lalaki ngayon, naglakas loob na bantayin ako, mga kapatid, hawakan ninyo siya para sa akin. Nakarinig ng mga salita ng bilanggo na may tato, pinilipit ng mga nakapaligid na bilanggo ang kanilang mga palso at lumapit kay Yehan na may hindi magiliw na mga mukha. Matagal na akong hindi nakakagalaw ng babae, at ang batang ito ay nagpapa-impulsive sa akin. Hoy! Laruin natin ang batang ito mamaya, mukhang malambot, tiyak na kapana-panabik. Ilang bilanggo na ang nakalapit kay Yehan. Tinitingnan ng pangkat ng mga taong ito na may bastos ng ngiti sa kanilang mga mukha, biglang nakaramdam ng pagduwal si Yehan. Ang pangkat ng mga taong ito ay dapat na nanatili dito ng matagal, kahit na mga lalaki na isip ko rin, kung ganoon, okay lang, ngunit hindi kinaya ni Yehan kung ang bagay ay siya. Gusto mo bang maglaro, hindi ba? Okay, maglalaro ako sa iyo. Tumayo si Yehan na may panunuya. Oo, ang kaliwanagan ay hindi masama. Nakita ito, agad na hinawakan ng isang bilanggo ang mukha ni Yehan, ngunit bago niya nahawakan si Yehan, nakita lang niya ang isang after image sa kanya. May isang kidlat sa harap niya, at pagkatapos, ang tunog ng pagbasag ng kanyang braso ay narinig. Oh, hayop, nasasaktan ako hanggang mamatay, patayin siya. Ang bilanggo na ang braso ay nabali ni Yehan ay bumagsak sa lupa dahil sa sakit. Kabanata 772. Nakita ito, isang matinding liwanag ang kumislap sa mga mata ng bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo, mga kapatid, patayin ang batang ito. Gayunpaman, habang binubuksan niya ang kanyang bibig, ang katawan ni Yehan ay kumislap sa tabi nila na parang isang bugzo ng hangin, tinanggal ang lahat ng braso ng mga taong ito. Ang bilis ay napakabilis na wala man lang oras ang mga bilanggo na makaryak. Pero nang akmang aatakihin ni Yehan ang huling bilanggo, ang boss na nakahiga sa kama ay sumugod sa kanya sa isang iglap, at ang nakakatakot na pag-atake ng kamao ay tumama sa katawan ni Yehan. Nakita ito, medyo nagulat ang mukha ni Yehan. Isa pa ring master. Nabali. Ang dalawang kamao ay kasing bilis ng kidlat, at nagbanggaan ng malakas na parang isang sinag ng liwanag. Ang tunog ay parang kulog sa selda na ito, at ang malakas na enerhiya ay lumabas. Ang lalaking sumuntok kay Yehan ay agad na nagulat. Umatras siya, at hindi tumigil ang kanyang katawan hanggang sa umatras siya ng mahigit sa 10 hakbang. Nagkatinginan ng dalawa, at ang gulat na mukha ng lalaki ay may isang marangal na hitsura. Ang lakas ng binata sa harap niya ay napakakatakot na hindi niya napigilan ang suntok ng kalaban, isang master sa kalagitnaan at kalagitnaan ng termino. Nakita ng mga bilanggo na nakahiga sa lupa sa paligid ang eksena na ito, at agad na naging mas maliwanag ang kanilang mga mukha. Ang kasanayan ng boss ay hindi matalo ang binata na ito. Alam mo, ang kanilang boss ay ang pinaka-hindi mapag-aalinlangan ng pag-iral sa bilangguan na ito. Noong nakaraan, nag-isa siyang tinalo ang 100 bilanggo at malubhang nasugatan ang 100 bilanggo. Kahit ang warden dito ay nagbigay sa kanya ng 3 puntos ng kagandahang asal. Na-miss kita, ang iyong kagalang-galang ay napakalakas. Tumingin ang lalaki kay Yehan at sinabi, dahil lahat tayo ay practitioner ng sinaunang martial arts, humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan nila, at pinutol mo rin ang kanilang kamay. Posible bang alisin ang kanyang kamay sa ganitong paraan? Walang pakialam na sinabi ni Yehan, hanggat hindi nila ako sinusubukan, wala akong oras para sayangin ang oras sa kanila.
Mula ngayon, gagawin mo ang gusto mo, at gagawin ko ang gusto ko, at lahat ay gagawin ang gusto nila. Tatandaan ko ang sinabi ng aking kaibigan, at tiyak na pipigilan ko sila sa hinaharap. Dapat kayong magpasalamat sa kaibigan na ito ng mabilis. Tumingin ang lalaki sa mga bilanggo na nakahiga sa lupa sa paligid niya. Nang marinig ang mga salitang ito, nagpasalamat ang mga bilanggo na ito isa-isa, bagaman binasag ni Yehan ang kanilang mga kamay, hindi nila matalo si Yehan bilang kanilang boss, kaya hindi na sila naglakas loob na magkaroon ng ibang mga saloobin tungkol kay Yehan ngayon. Matapos ang isang maliit na kaguluhan, lumapit si Yehan sa kanyang sariling kama at humiga na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo, nawala sa pag-iisip, sino ba ang pangalawang kalihim ng lalawigan na ito? May nag-utos ba sa kanya na gawin ito, o may iba pang dahilan, at talagang nagalit si Yehan na may nagpadala sa kanya sa bilangguan nang makapasok siya sa hilagang kanluran. Pero hindi nag-aalala si Yehan, kapag nalaman ni Old Man yan ang nangyayari dito, sa kanyang enerhiya, tiyak na makakalabas siya. Kung kukuha ng 10,000 hakbang pabalik, kahit na hindi nagtagumpay si Old Man yan, sa lakas ni Yehan, makakalabas ang batang ito mula dito. Hindi pa rin siya makukulong ng bilangguan, maaari siyang umalis anumang oras na gusto niya. Tinitingnan si Yehan na nakahiga sa kama, kinuha ng lalaking nakipaglaban sa kanya kanina ang mga sirang braso ng mga bilanggo, at pagkatapos ay nagsimulang umupo sa kama at obserbahan siya. Talagang hindi niya maunawaan na ang isang napakatalino na master ay mahuhuli. Sa pag-iisip na ito, pagod na ba sa pakikipaglaban sa labas ang taong ito tulad niya? Boss, sino ba ang lalaking ito? Kahit ikaw, ang 5 tigre ng hilagang kanluran, ay hindi mo siya matalo. Ang bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo ay lumapit sa lalaki, inilipat ang kanyang bagong konektadong braso, at mukhang puno ng takot. Nagpapahinga sa katawan ni Yehan, nagtanong siya. Walang pakialam na sumagot ang lalaki, maraming mga master sa mundong ito, at hindi mabilang ang mga taong mas mahusay kaysa sa akin. Sa hinaharap, dapat kayong maging mas malinaw tungkol sa inyong mga trick. Gayon din, huwag mo na siyang subukan muli, naiintindihan mo ba? Boss, kahit na pahiramin mo ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi na ako maglakas loob na subukan ang lalaking ito. Hilagang kanluran, lalawigan ng Chinhay, narinig ng Northwest Wolf ang ulat ng kanyang mga tauhan, isang matinding liwanag ang kumislap sa kanyang kakila-kilabot na mukha, at sinabi. Hindi siya makukulong ng isang bilangguan, at lalabas siya ulit sa loob ng 1 o 2 araw, ngayon sa hilagang kanluran, kung ako ay umiiral, hindi siya maaaring umiral. Ang nakakainis na bagay ay ang batang lalaki ay napapalibutan ng isang pangkat ng mga master, at mayroon ding mga master tulad ni Zhao Hengtian na kapantay ko upang tulungan siya. Nahaharap sa sitwasyong ito, mayroon ka ba anumang ideya? Nasabi na ang 4 na Master Wolf King ay nanahimik. Matapos ang labanan kay Yehan sa Shaanxi, alam nilang lahat na bagaman ang hilagang kanluran ang kanilang teritoryo, sa mga tuntunin ng lakas, si Yehan, na nagtungo sa hilaga, ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa kanila, wala silang nakuha na anumang bentahe, nilapastangan nila si Yehan mula sa simula, kung alam nilang mayroon si Yehan ng napakatalino na kapangyarihan mula sa simula, marahil ay hindi nila pinili na makipaglaban ng harapan kay Yehan. Wolf King, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Yanjing? Matapos manahimik ng ilang sandali, nagsabi si Feng Lang ng isang bagay na ayaw nilang isipin. May isang ugnayan ng lamig sa kanyang mukha. Kapag humingi siya ng tulong sa Yanjing, talagang magiging pawn na lang siya ng ibang tao sa hinaharap. Noong nakaraan, ang Northwest Wolves ay sumuko lamang kay Nolan Miitian sa isang banayad na paraan. Pagkatapos ng lahat, ang ambisyon ni Nolan Miitian ay kasing laki ng kay Yehan. Gusto niyang sakupin ang mundo sa ilalim ng lupa sa hilaga at timog ng China. Ang pamilyang Nolan, Daming Longbo at Northwest Wolf ay nagpahayag ng kanilang saloobin kay Nolan Miitian ng palihim. Sa buong hilaga, tanging ang mapagmataas na Siberian Tiger ang naglakas loob na hamanin si Nolan Miitian. Pero ngayon, kapag humingi siya ng tulong kay Nolan Miitian, talagang magiging pawn ang Northwest Wolf sa ilalim ni Nolan Miitian. Huminga ng malalim ang Northwest Wolf at sinabi, mangyaring tulungan, ito ang susunod na hakbang. Ako, ang Northwest Wolf, ay hindi nakarating sa ganito kalayo, maliban kung talagang kinakailangan. Ngayon kailangan nating bantayan ang hayop na iyon na si Yehan. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang nagpadala sa kanya sa bilangguan? Wang Jieman. Siya nga, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ng Northwest Wolf, at sinabi niya, naghahanap ng kamatayan ang lalaking ito, ngunit maganda kung makakagawa siya ng problema para sa hayop na iyon na si Yehan.
Sa bilangguan, nagdamag na si Yehan dito, at walang galaw mula sa labas, na medyo ikinagulat ni Yehan. Sa enerhiya ng kanyang lolo, walang sinuman sa maliit na lupain ng Hilagang Kanluran ang makatiis sa presyon. Pero wala pa ring galaw. Maaaring napakatalino ng mga tao sa Hilagang Kanluran. Pero kahit ano pa man ang dahilan, ayaw nang magpatuloy ni Yehan sa bilangguan na ito, kung may mangyayari sa labas, malalagay siya sa malaking problema. Kinabukasan, nakasandal si Yehan sa sulok ng mag-isa sa lugar ng pagpapalabas ng hangin ng bilangguan. Sinulyapan lang niya ang nakapaligid na kapaligiran at naalala ang lahat sa kanyang isipan. Totoo, sa kanyang lakas, gusto niyang makatakas mula dito. Imposibleng matuklasan ng sinuman. Maraming bilanggo sa lugar ng pagpapalabas ng hangin, lahat ay tamad na nagbababad sa araw, naglalakad at nagkukwentuhan, ngunit natuklasan ni Yehan ang isang napakakakaibang pangyayari. Ang lalaking nakipaglaban sa kanya kahapon ay hindi lamang may mataas na prestihiyo sa kanyang selda, kundi pati na rin ang mga tao sa bilangguan ay lubos na nirerespeto siya. Dahil sa kanyang pagkakaroon, ang lahat ng uri ng masasamang pangyayari sa mga bilangguan na nakuhanan ng pelikula ay hindi nangyari dito. Lahat ay nagkakasundo na parang mga kapitbahay. Kapatid, may itatanong ako sa iyo, alam mo ba kung sino siya? Lumapit si Yehan sa isang lalaking may suot na salamin at umupo, tinatanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakipaglaban sa kanya kahapon. Itinaas niya ang kanyang salamin, tumingin kay Yehan at sinabi, dapat ay bago ka dito. Tumango si Yehan. Kabanata 773. Sinabi ng magiliw na tao, hindi ko masyadong alam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit madalas kong naririnig ang mga tao dito na sinasabi na isa siya sa 5 tigre sa Hilagang Kanluran, napakatalino. 5 tigre ng Hilagang Kanluran. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa lalaki, at isang tingin ng interes ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran, marahil ay hindi gaanong tao ang nakakaalala sa kanila ngayon, ngunit ang mga dapat na maalala sila ay hindi kailanman makakalimutan na ang dahilan kung bakit nagawang sakupin ng Northwest Wolf ang Hilagang Kanluran at maging ang Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran ay dahil siya ay tumapak sa ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran ay inalis, at ang dating sikat na 5 tigre ng Hilagang Kanluran ay nawala sa alabok ng kasaysayan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang lalaking ito ay isa sa 5 tigre ng Hilagang Kanluran noon, isang maalamat na figure na nanirahan sa bilangguan. Kapatid, alam mo ba ang kanyang pangalan? Patuloy na nagtanong si Yehan. Ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran ay nangyari na alam nila. Isang punto, ang may-ari ng mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran ay marahil ay hindi ang Northwest Wolf. Umiling ang magiliw na tao at sinabi, hindi ko alam, ang alam ko lang ay tinatawag siya ng mga tao dito na pang-apat na Master Kyo. Pang-apat na Master Kyo. Ngumisi si Yehan, ang taong nasa harap niya ay marahil ang ika-4 ng 5 tigre ng Hilagang Kanluran, si Kyo Tiangang. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng taong ito, naging mas interesado si Yehan sa kanya. Agad na lumapit si Yehan sa posisyon ni Kyo Tiangang. Kung ang taong ito ay maaaring lumapit sa kanyang panig upang gumawa ng mga bagay, magkakaroon siya ng pinakamahusay na pagkakataon na kontrolin ang Hilagang Kanluran. Ang mga kandidato ay napili. Nakita nilang papalapit si Yehan, nang inig ang mga mata ng mga bilanggo sa paligid ni Kyo Tiangang. Napakatalino ni Yehan, natuto na sila ng aral kahapon, at ngayon ay talagang ayaw na nilang harapin si Yehan. Boss, narito na ang lalaking iyon. Bulong ng bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo sa tabi ni Kyo Tiangang. Nakarinig nito, binuksan ni Kyo Tiangang ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata, tumingin kay Yehan na papalapit na, at kumaway ng kanyang kamay. Agad na umalis ng automatiko ang lahat ng mga bilanggo sa paligid niya, nagbigay daan sa isang bukas na espasyo. Kaibigan, mangyaring umupo. Nag-imbite si Kyo Tiangang kay Yehan. Makilala ulit natin ang isa't isa, pang-apat na Master Kyo. Ang pangalan ko ay Yehan. Umupo si Yehan sa tabi ni Kyo Tiangang, inilahad ang kanyang kamay sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha, at matapos makipagkamay kay Yehan, naglabas si Kyo Tiangang ng isang bag mula sa kanyang bulsa. Ipinasa niya sa kanya ang isang sigarilyo at sinabi, mukhang alam mo na ang aking pagkakakilanlan. Tama iyon. Tumango si Yehan at ngumiti, syempre narinig ko na ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran. Kung wala ang Northwest Wolves, marahil ay sa iyo na ang Hilagang Kanluran ngayon, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran ay naroroon pa rin. Mayroong isa na umiiral sa mundong ito, at nasa mapagpakumbabang selda ng bilangguan na ito. At ano kung alam ko? Matagal na akong walang pakialam sa lahat ng kaluwalhatian at kayamanan ng mundong ito.
Ngayon ako ay isang bilanggo lamang sa bilangguan habang buhay, hindi ang 5 tigre ng hilagang kanluran. Sinabi ni Kyo Tiangang habang naninigarilyo, makikita na hindi ka isang ordinaryong master, natatakot akong masikat ako sa labas kaysa sa 5 tigre ng hilagang kanluran, ngunit ang hindi ko maintindihan ay paano ka magiging isang tao tulad mo ay handang mahuli dito. Ngumiti si Yehan at sinabi, ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas, kaya hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas, ngunit hindi masama na pumunta dito, hindi bababa sa ipaalam mo sa akin, pang-apat na Master Kyo. Ano ang silbi ng pagkakakilala sa akin? Pinaliit ni Kyo Tiangang ang kanyang sigarilyo at sinabi, ako, si Kyo Tiangang, ay matagal ng pagod sa lahat at sumuko na sa lahat. Ngayon gusto ko lang maging isang ordinaryong tao, nakatira kasama ang mga bilanggo na ito araw-araw. Hindi bababa sa madali itong mabuhay, ngayon na iniisip ko ang mga araw na iyon ng mga espada at mga espada, wala nang natitira maliban sa dugo. Noong una, ang 5 tigre ng hilagang kanluran ay nagkaroon ng pagkakaibigan kasama si Jinlan, at ang kanilang pagmamahal ay kasing taas ng langit. Ngayon ikaw na lang ang natitira, pang-apat na Master Kyo. Talaga bang kaya mong bitawan ang mga utang na dapat bayaran sa iyo ng iba? Mahinang ngumiti si Yehan at nagpatuloy, nararamdaman ko sa Kyusie, ikaw ay isang taong nagpapahalaga sa pag-ibig at katwiran, kahit na ang paglipas ng panahon ay hindi nag-burn ng pagmamahal na ito, ngunit itinago mo ang pagmamahal na ito sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Nakarinig nito, nanatiling tahimik si Kyo Tiangang, at bumantong hininga pagkatapos ng ilang sandali, marahil. Patuloy na tumingin si Yehan kay Kyo Tiangang, at sinabi, pang-apat na Panginoon Kyo, kung bibigyan ka ng pagkakataong maghaiganti, maglakas loob ka bang lumabas muli sa mga ilog at lawa? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Kyo Tiangang, na orihinal na kalmado, ay nanginag, at isang hindi maipaliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yehan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Yehan at sinabi, walang ibang ibig sabihin, hayaan mo lang na makipagkaibigan ka sa akin, hindi ko alam kung handa ka ba o hindi, pang-apat na Master Kyo. Makipagkaibigan sa iyo. Kumalma si Kyo Tiangang, tumingin kay Yehan at ngumiti, kahit na mas malakas ka kaysa sa akin, ako, si Kyo Tiangang, ay hindi madaling sumusunod sa sinuman, lalo na't sinabi ko na sa mga tagalabas ang mundo ay matagal nang hinamak, at ngayon ay nasiyahan ako sa ordinaryong buhay na ito, pumunta sa labas ng mundo upang mag-intriga, mga espada, ilaw at mga espada, dapat kang makahanap ng ibang tao. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, mukhang kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa labas. Kung iniisip mo pa rin ang parehong paraan pagkatapos kong sabihin iyon, pang-apat na Panginoon Cho, kung gayon ako, si Yehan, ay talagang naniniwala na binitawan mo na ang lumang puot. Talagang hindi nakita guguluhin muli. Bumantong hininga si Kyo Tiangang, at sinabi, matagal na akong hindi nakakalabas, at ngayon gusto ko talagang malaman kung ano ang hitsura ng mundong ito, sabihin mo sa akin, makikinig ako. Ang mundo sa ilalim ng lupa sa timog ay aking pinatakbo. Tumingin si Yehan kay Kyo Tiangang, at ang kanyang unang pangungusap ay ikinagulat niya. Ang binata sa harap niya ay pinatakbo na ang mundo sa ilalim ng lupa sa timog. Gulat na tumingin si Kyo Tiangang kay Yehan. Nagpatuloy si Yehan, ngayon ay nagtungo na ako sa Hilaga, ang aking layunin ay ang sakupin ang buong mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga, at nagtatag ako ng isang matatag na paninindigan sa Hilagang Kanluran, hindi ako mapigilan ng Northwest Wolf, maaari kong gawin ito anumang oras kung gusto kong sirain siya. Ito ay dahil sa ngayon ay kulang pa rin ako ng isang taong makakatulong sa akin na kontrolin ang Hilagang Kanluran. Matapos marinig na natapos ng magsalita si Yehan, sinabi ni Kyo Tiangang, kaya pinili mo ako nang makita mo ako dito. Tama, sinabi ni Yehan, kung ang pang-apat na Master Kyo ay talagang handang tulungan ako, walang sino man ang masangkop kaysa sa iyo. Bukod dito, ang pagtulong sa akin ay katumbas ng pagtulong sa iyong sarili. Sa ugali ng pang-apat na Master Kyo, hindi ako naniniwala sa Hilagang Kanluran. Ayaw mo bang maghaiganti sa lobo na pumatay sa 4 pang tigre, ito lang ay wala kang tsansa laban sa makapangyarihang Northwest Wolf. Nakarinig nito, nanatiling walang ekspresyon si Kyo Tiangang at hindi sinagot ang mga salita ni Yehan. Kabanata 774. Nakita ito, tumayo si Yehan at sinabi, Senior Kyo, tayo ay nakalaan na magkita dito. Ako, si Yehan, time kang inaanyayahan na lumabas mula sa bundok. Kung iisipin mo ito, maaari kang pumunta sa Zien upang hanapin ako. Ako, si Yehan, ay malugod na tatanggapin ka na sumali sa akin anumang oras. Matapos sabihin ito, lumingon si Yehan at umalis.
Halos oras na para sa pagpapalabas, at ang mga bilanggo sa patlang ng pagpapalabas ay kailangang bumalik sa kanilang mga selda. Kailan ka aalis? Tinitingnan ng likod ni Yehan, tumayo si Kyo Tiangang at kalmadong nagtanong. Nang marinig ito ni Yehan, ngumiti siya at sinabi, aalis na ako ngayon. Siyempre ayaw mag-aksaya ng oras ni Yehan sa bilangguan na ito, kung walang dumating upang iligtas siya, maaari lamang siyang pumili na maglaro ng pagtakas sa bilangguan. Matapos ang pagpupulong, bumalik ang lahat ng mga bilanggo sa kanilang mga selda. Tahimik na humiga si Yehan sa kama na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo, nakatawid ang kanyang mga binti at naghintay para sa dilim. Maaari siyang pumili na makatakas mula sa bilangguan sa gabi, gayunpaman, ang paglabas mula dito ay hindi mahirap para sa kanya. Napakatahimik ng selda. Nang nasa tabi niya si Yehan, mas kaunti ang nagsalita ng mga bilanggo sa selda na ito. Sumandal si Kyo Tiangang sa kama at pumikit, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Pero sa katahimikan na ito, may narinig na tunog ng pagbubukas ng kandado. Excuse me, sino si G? Yeah. Nakatayo sa labas ng bakal na gate ay isang bantay ng bilangguan at ang warden dito. Sa sandaling ito, inilibot ng warden ang kanyang mga mata sa bilanggo sa selda, at masasabing banayad na mayroon pa ring peklat sa kanyang noo. Pawis. Nakarinig nito, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan, tumayo siya at binati ang warden, ako nga, hindi ko alam kung ano ang kailangan mo sa akin, warden. G. Pasensya na sa pagpapahirap sa iyo. Maaari ka nang lumabas ngayon. Naghihintay na sa labas si Kalihimsu. Pakisamahan mo ako. Sinabi ng warden kay Yehan habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko alam kung ilang tawag ang dumating sa kanya ngayon. Ang mga tawag na ito ay pawang mga kalihim ng mga opisyal na may malalaking timbang sa lahat ng antas. Ang nilalaman ng mga tawag ay isa lang. Palayain agad si Yehan. Kung may anumang pagkakamali si Yehan, siya, ang warden ng bilangguan, ay maaaring magretiro. Oo, at bukod pa doon, ang kalihim ng gobernador ay personal na pumunta rito. Malaki ang ganitong pressure, paano niya ito matitiis bilang isang maliit na warden, ngayon ay talagang kinasusuklaman niya ang taong nag-utos sa kanya na ikulong si Yehan. Hindi malinaw sa warden ang pagkakakilanlan ni Yehan, ngunit paano siya makakapag-escort ng tao, mababa ba ang kanyang katayuan. Nakarinig nito, lumingon si Yehan at sumulyap kay Kyo Tiangang na nakamasid sa kanya, at sinabi, pang-apat na Panginoon Kyo, sana ay magkita ulit tayo. Maglakad ka ng matagumpay. Tumingin si Kyo Tiangang sa likod ni Yehan na umalis. Lumapit ang bilanggo na may tato sa likod ng kanyang ulo kay Kyo Tiangang at nagtanong, Boss, sino ba ang lalaking ito? Isang napakatalino na tao. Tumingin sa kanya si Kyo Tiangang at sinabi, Xiao Wu, huwag kang maging mapusok kapag nakaharap ka sa mga problema dito sa hinaharap. Kailangan mong gamitin ang iyong utak bago ka gumawa ng anumang bagay, kung hindi ay magdurusa ka ng malaki. Maaaring protektahan ka magpakailanman. Ang bilanggo sa harap niya ay ang pinakamahabang panahong kasama niya dito, at ang kanyang pagkatao ay halos kapareho ng 5 sa 5 tigre ng hilagang kanluran, kaya binigyan siya ni Kyo Tiangang ng pangalang Xiao Wu at patuloy na tinawag siyang ganyan. Tungkol naman sa kanyang mga kapatid noon, hindi niya talaga nakalimutan, ni hindi niya talaga nakita. Tama si Yehan, pero hindi siya makakalaban mag-isa sa Northwest Wolf, kaya pinili niyang itago ito sa kanyang puso. Boss, ano bang nangyari sa iyo ngayon? Naguguluhang tumingin si Xiao Wu kay Kyo Tiangang. Siya lang ang nasa bilangguan na ito na maaaring tumawag kay Kyo Tiangang sa ganoong paraan. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Kyo Tiangang ay nagparamdam sa kanya na parang magpapalam siya, isang pakiramdam ng dumating na ang oras. Bamantong hininga si Kyo Tiangang, at pagkatapos ay tumigil siya sa pagsasalita at dahan-daang pumikit. Sa kanyang lakas, napakadaling makalabas mula dito, ang susi ay kung gusto niya o hindi. Si Yehan, na may bagong hitsura, ay dumating sa opisina ng warden, kung saan naghihintay na ang kalihimso na sinabi ng warden, ngunit ang ikinagulat ni Yehan ay ang kalihimso ay naging isang napakaganda at kaakit-akit na babaeng may edad na 30. Isang batang babae, nang makita siya ni Yehan sa unang pagkakataon, pamilyar siya, ngunit pagkatapos tingnan ng mabuti, napagpasyahan ni Yehan na hindi pa niya nakikita ang babaeng ito. Kalihimso, narito na si G. Lumapit ang warden kay Kalihimso at sinabi. Matapos tingnan ng mabuti ni Kalihimso si Yehan, sinabi niya, dahil lumabas na ang tao, huwag na tayong mag-abala, Yehan, pero na. G. Kalihimso, maglakad kayo ng dahan-dahan. Matapos makita ang dalawang Diyos ng salot, huminga ng maluwag ang warden at umupo sa upuan.
Nagmaneho si Kalihim Soo ng isang napaka-ordinaryong kotse. Umupo si Yehan sa upuan ng pasahero at hindi mapigil ang tumingin ng mas matagal sa kanya. Ang Kalihim Soo na ito ay dapat na nasa paligid ng 35 o 16 na taong gulang. May hininga ng isang may edad na babae. Yehan, hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Suyulang. Maaaring hindi mo ako kilala, ngunit ang pangalang Suyukan ay dapat na pamilyar sa iyo, tama ba? Nakita niya si Yehan na nakatingin sa kanya, ngumiti si Suyuling at sinabi, sa katunayan, ang unang pagkakataon na nalaman ko ang iyong pangalan ay noong nakaraang tag-init. Narinig kong may isang lalaki sa timog na handang year-okon sinalan miitian para kay Ling Zhao. Hindi ako naniwala noon, pero ngayon mukhang nagawa mo na. Suyukan. Nagningning ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, maaaring ikaw ba ay? Naalala pa rin ni Yehan ang pangalang Suyukan, ang ina ni Yan Ling Zhao, at nangako si Yehan sa kanya na yuyurikan niya si Nolan Miitian sa hilaga. Mukhang hindi mo nakalimutan ang aking kapatid. Ngumiti si Suyuling, oo, ang ina ni Ling Zhao ay ang aking kapatid, at ako ang tiyahin ni Ling Zhao. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, mukhang maliit talaga ang mundong ito, Ling Zhao, ayos lang ba siya? Iniisip ang babae sa lungsod ng Yanjing, hindi mapigil ang nagpakita ng isang ugnayan ng pananibik sa kanyang mga mata si Yehan. Nang nasa compound ng pamilya Zhang siya, nang siya ay bugbugin tulad ng isang patay na aso ni Nolan Mietian, ang babaeng iyon ay maaaring hindi alintana ang kanyang sariling buhay upang protektahan siya, ang mga eksena kasama niya ay kumikislap sa kanyang isipan na parang isang pelikula. Kabanata 775. Bumantong hininga si Suyulang, at sinabi, simula nang umalis ka sa lungsod ng Yanjing, ang batang babaeng iyon na si Ling Zhao ay naging ibang tao, naging tahimik siya, kahit na gusto ng kanyang ina na makipag-usap sa kanya, mahirap para sa kanya na kalagin ang kampana. Suzuto, ang buhol sa kanyang puso ay ikaw, at kailangan mong kalagin ito. Pupunta ako. Ang pangako na ginawa ko kay Tita Su noong una ay tiyak na matutupad. Hindi magtatagal ang pagkakataong ito. Kapag natapakan ko na si Nolan Miitian, ipaalam ko sa lahat sa lungsod ng Yanjing na siya ay Yanling. Zhao ang babae ko na si Yehan. Mahigpit na pinagdikit ni Yehan ang kanyang mga daliri, nakatitig ng diretsyo sa unahan na may malamig na mga mata, patuloy siyang naglalakad patungo sa layuning ito. Sumulyap sa kanya si Suyuling at sinabi, kung gayon ay dapat kang magmadali, tila nakaramdam ang matandang lalaki ng pamilya yan ng isang bagay tungkol sa iyo at sa batang babaeng iyon na si Ling Zhao. Matapos lumitaw si Nolan Miitian sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki ng pamilya yan ay marahil ay tatalakayin nila ang Nolan family upang ayusin ang petsa ng kasal. Nakarinig nito, agad na naging mas malamig ang mga mata ni Yehan, pagkatapos ay huminga siya ng malalim, tumango, at sinabi, salamat sa pagpapaalala sa akin. Ngumiti si Suyuling at sinabi, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, gusto ko ring makita ang batang babaeng iyon na si Ling Zhao na pakasalan ng taong gusto niya, Yehan, gusto kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman bibigwin ang mga tao. Pumikit si Yehan at sinabi, Kalihim Soo, dahil ikaw ang tiyahin ni Ling Zhao, tatawagan kitang Tita Su muna. Ano ang pinagmula ng taong nagparusa sa akin? Talagang alam ninyo kung paano umakyat sa poste, okay, tinatanggap ko ang tawag ninyong Tita Su. Ngumiti si Suyuling, tungkol naman sa taong nag-torture sa iyo, maaaring hindi mo siya kilala, ngunit mayroon siyang nakakatandang kapatid, ang orihinal na Northwestern Medicine King Wang Jiusheng. Wang Jiushan, lumabas na siya ay may kaugnayan sa kanya. Hindi katakataka na may nagnanais na parusahan ako nang lumitaw ako sa hilagang kanluran. Napagtanto ni Yehan na ang Northwest Dr. King ay hindi sinasadyang pinatay niya. Kahit na hindi niya alam, siya at ang Northwest Doctor ang lahat sa rehiyon ng hilagang kanluran ay marahil alam ang tungkol sa mga sama ng loob at sama ng loob sa pagitan ng mga hari. Sinabi ni Suyuling, pag-uusapan natin ito, si Wang Jiman ay isang bituin sa larangan ng politika. Noong una, mayroong isang himalang doktor na nagngangalang Wang Jiushan. Si Wang Jiman ay napromote ng maraming beses sa opisyal, ngayon siya ay nakaupo sa posisyon ng pangalawang kalihim ng lalawigan. Hindi ito problema na magpatuloy sa pag-promote sa hinaharap. Pero sa pagkakataong ito ginamit niya ang kanyang awtoridad para ikulong ka at nasuspend na para sa investigasyon. Sina G. Yan at G. Sang ang nagmanipula nito. Tapos na ang kanyang karera sa politika, pero marami siyang tagasunod sa hilagang kanluran, at nagastos ng maraming pera upang manalo sa kanya sa pagkakataong ito. Ilang oras, hayaan kang magpalipis ng gabi sa bilangguan. Okay lang. Ngumiti si Yehan, sulit na ikinulong ako ng isa pang gabi kung mapapaalis ko ang isang kalaban na hindi ko kilala.
Sa pamamagitan ng paraan, Tita Su, nagtatrabaho ka ba sa Hilagang Kanluran? Narito ako sa Shaanxi, kaya nagkataon na nangyari ito. Kaya pala, ngumiti si Yehan, dahil nagtatrabaho ka dito, Tita Su, may kailangan akong hingin sa iyo. Ano ba ang nangyari, makinig tayo. Tanong ni Su Yulang. Sinabi ni Yehan, may isang tao sa bilangguan kung saan ako nakakulong. Gusto kong tulungan ako ni Tita Su na burahin ang kanyang file at bigyan siya ng malinis na buhay. Nakarinig nito, sinaman ang tingin ni Su Yulang si Yehan, at sinabi, sa sandaling binuksan mo ang iyong bibig, hiniling mo sa akin na gumawa ng isang bagay na lumalabag sa disiplina, ngunit para kay Ling Jiao, tutulungan kitang gumalaw. Panipi. Hehe. Salamat, Tita Su. Ngumiti si Yehan. Ngumiti si Su Yuling at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, Yehan, ang aking kapatid ay nasa Hilagang Kanluran lamang upang talakayin ang isang proyekto. Kung mayroon kang oras, maaari kang pumunta at makipagkita sa kanya. Alam niya ang higit patungkol kay Ling Jiao kaysa sa akin. Gagawin ko. Tumanggaw si Yehan. Matapos ihatid si Yehan pabalik sa Yungi Hall, umalis si Su Yulang. Hindi angkop para sa kanya na lumitaw dito. Nakita nilang bumalik si Yehan, nagpahinga ang loob ni na Zhao Hengtian at iba pa. Kapag wala si Yehan, may nangyari. Ang anumang hindi inaasahang sitwasyon na hindi mapigilan ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Tanging kay Yehan bilang gulugod ay makakaramdam ng kapanatagan ang lahat. Xiaohan, nalaman na ang taong nagkulong sa iyo sa pagkakataong ito. Ang pangalan niya ay Wang Jieman, isang pangalawang kalihim ng lalawigan. Ang Northwest Dr. Wang Jiushan ay ang kanyang panganay na kapatid. Matapos bumalik si Yehan, sinabi sa kanya ni Zhao Hengtian. Nilinaw ang sitwasyon. Ngumiti si Yehan at sinabi, alam ko na. Gumawa ba ng ingay ang Northwest Wolf noong gabi na umalis ako? Sinabi ni Zhao Hengtian, hindi malaki ang kilos ng Northwest Wolf. Bukod sa pagpapadala ng mga tao upang lihim na bantayan tayo, ang lalaking ito ay mayroon ding ideya na bawiin ang 4 pang probinsya sa Hilagang Kanluran. Nakarinig nito, kinalabot ni Yehan ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabi, mukhang hindi pa sapat ang pressure na ibinigay natin sa lalaking ito, at maaari pa rin nating hayaan siyang umupo sa Daoyotei, ngunit tama iyon, ang pangunahing puwersa sa paligid niya ay hindi pa nasa Syra, ginagawa siyang ikaw ay mayroon pa ring maraming kumpiyansa, sa pamamagitan ng paraan, kumusta ang investigasyon ng Dark Hall? Mayroon bang anumang pag-unlad? Ang panig ng Hilagang Kanluran ay napaka-eksklusibo, at kasama ang nakakatakot na kapangyarihan ng Northwest Wolf, mahirap para sa atin na mag-recruit ng mga tropa dito. Kahit na mag-recruit tayo, sila ay mga batang tao lamang na hindi makakarating sa entablado. Umiling si Leng Wolfei at sinabi. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, nakilala ko ang isang napakagandang kandidato nang pumunta ako sa bilangguan sa pagkakataong ito. Depende ito kung sasali siya sa amin. Kung siya ay lalabas, bukod sa lalawigan ng Qinghai, ang 4 pang probinsya sa Hilagang Kanluran ay dapat na 100 tugon. Ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, mukhang ang taong ito ay may mataas na prestihiyo sa Hilagang Kanluran. Naging mataas ito noon. Ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ang kapangyarihan ay naroroon pa rin. Hanggat binuhay niya muli ang pangalan ng 5 tigre sa Hilagang Kanluran, sa kasalukuyang sitwasyon, ang Hilagang Kanluran mabilis dapat maraming tao ang tutugan, at mas lalaki ang pressure sa Northwest Wolf, kung gusto niyang mag-risk, bibigyan ko siya ng isa pang malakas na suntok. Ang 5 tigre ng Hilagang Kanluran, kaya sila nga. Sa Hilagang Kanluran, ang apoy ng digmaan ay laganap. Sa ngayon, sa lugar na ito, masasabing ang mundo ay nahahati sa 2 bahagi. Maraming tao sa lupain ng Huaxia ang nakatingin sa lugar na ito. Nang unang pumunta sa Hilaga si Yehan, nagtatag na siya ng matatag na paninindigan sa Hilagang Kanluran. Ang pressure na kinakaharap ng lobo ay hindi baliwala. Kung hindi mapapalaya si Yehan mula sa Hilagang Kanluran, siya ang mamamatay sa huli. Northwest Qinghai Province, sa isang malaking mansyon, tiningnan ng Northwest Wolf ang 4 na Master Wolf King sa ibaba, at sinabi sa isang malalim na boses. Nasira na ang 5 hall, at dapat nating mabawi ang lupain ng 5 probinsya ng Hilagang Kanluran sa lalong madaling panahon. Yehan na ang maliit na hayop ay kasalukuyang nagtatatag ng paninindigan sa Shaanxi, at natatakot akong aatakihin niya ang 4 pang probinsya sa lalong madaling panahon. Dapat tayong kumilos bago siya, kapag nakontrol na niya ang 4 pang probinsya, mas maliit ang aming tsansa na magtagumpay. Kabanata 776. Sumagot si Windwolf, Wolf King, nang masira ang 5 pangunahing hall. Ang mga natitirang tao ay mga mababang antas lamang na walang silbi.
Kung gusto nating makuha ulit ito ngayon, natatakot ako na maaari lamang tayong tumawag ng mga tao mula sa punong tanggapan. Sinabi ng Northwest Wolf na may malamig na mukha, kahit ano paman, ang 5 probinsya sa Hilagang Kanluran ay hindi dapat mahulog sa kamay ng hayop na iyon na si Yehan. Nauugnay ito sa ating kaligtasan. Sa ngayon ang lalawigan ng Shaanxi ay ang kanyang base, kaya hindi natin ito mahawakan, pero iba ang probinsya ay hindi pa niya na-infiltrate. Ito ang ating pagkakataon, dapat ninyong makuha ulit ang mga teritoryong ito sa lalong madaling panahon. Opo, Wolf King. Matapos ibigay ng Northwest Wolf ang utos, di nagtagal, ang kapangyarihang pag-aari niya ay nagsimulang gumalaw. Ang 4 na Master Wolf King ay personal na nagtungo sa Gansu, Lingxia at iba pang mga probinsya upang muling pagsamahin ang mga labi ng dating 5 hall. Ang mga tao ay walang silbi, ngunit sa ngayon ay maaari silang kumilos bilang mga mata kapag nakikipaglaban kay Yehan, upang hindi matakot ang mga tao sa Hilagang Kanluran. Sa kabaligtaran, kung makukuha ni Yehan ang mga lugar na ito, magiging malaking suntok ito sa Northwest Wolves. Sa panahong iyon, maaari lamang siyang manirahan sa lugar na ito ng lalawigan ng Qinghai. Kinakailangan para sa Northwest Wolves na makuha muli ang kanilang dating mga lugar at maibalik ang kanilang prestihiyo. Gayunpaman, nang magsimulang kumilos ang Northwest Wolf, isang tao ang nag-welcome sa paninindigan ni Yehan, at hindi nabigo si Yehan. Dumating si Qiu Tiangang, at nag-iisa lamang. Nakita ang lalaking nagmumula sa labas ng gate, tumayo si Yehan upang salubungin siya ng may ngiti, at sinabi, "Pang-4 na Master, alam kong hindi pa tuyo ang iyong dugo, ang iyong espiritu ng pakikipaglaban ay hindi pa nabubure, maligayang pagdating sa pagsali sa Tianlong." Nakipagkamay si Qiu Tiangang kay Yehan, ang kanyang mga mata ay tumingin sa pangkat ng mga tao sa likod ni Yehan, at pagkatapos ay nahulog kay Yehan, at sinabi, "Hindi ko alam kung tama ang aking pinili, ngunit gusto kong gumawa ng isang bagay. Mga bagay na hindi ko pinagsisisihan ang aking sarili." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Pang-4 na Master, ako, si Yehan, ay hindi naglakas loob na mangako sa iyo ng anumang uri ng kaluwalhatian sa hinaharap, ngunit maaari kong pangako sa iyo na tiyak na mamamatay ang Northwest Wolf, at ang iyong pangalang QCA ay muling lilito sa mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran." Nakarinig nito, isang matinding liwanag ang kumislap sa mga mata ni Qiu Tiangang, at sinabi niya, "Sapat na iyon. Lumabas ako sa bundok sa pagkakataong ito para lamang maghayganti. Pinatay ko ang Northwest Wolf gamit ang aking mga kamay, at ginantihan ang aking mga kapatid noon. Hindi na malayo ang araw na ito, pang-4 na Master, mangyaring umupo." Ngumiti si Yehan at hiniling kay Qiu Tiangang na umupo. Nagupo silang lahat sa iisang silid, at nagpatuloy si Yehan, "Pang-4 na Master, ikaw ang pinakakilala sa lugar ng Hilagang Kanluran. Alam ko rin ang ilalim ng linya, sa ngayon kailangan kong tulungan mo akong kontrolin ang 4 na probinsya sa Hilagang Kanluran, ano ang iniisip mo tungkol sa bagay na ito?" Sinabi ni Qiu Tiangang, "Sa Hilagang Kanluran, ang mga kaugalian ng mga tao ay malupit, at mahirap para sa mga taong nasa mundo sa ilalim ng lupa na sumunod sa mga dayuhang pinuno. Bukod dito, narito pa rin ang Northwest Wolf sa Hilagang Kanluran. Kasama siya, ang mga tao sa Hilagang Kanluran ay dapat mag-ingat kahit na gusto nilang sumunod sa iyo. Isipin mo, bigyan mo ako ng 3 araw, hindi ko alam kung ilang matatandang tao sa aking 5 Tiger Hall ang natitira, at tatawagan ko ulit sila. Hehe, ibibigay ko ang bagay na ito sa ika-4 na Master. Kung ang ika-4 na Master ay makaharap ng mga paghihirap, maaari ka lang humingi. Ang aking lakas sa Hilagang Kanluran ay tutulong sa iyo anumang oras. Susunod, magkaroon tayo ng palabas sa labas ng mundo." Sa ganitong paraan, umalis si Qiu Tiangang at Yehan matapos magkita, ngunit sa araw ding iyon, sa mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran, ang pangalan ng 5 tigre ng Hilagang Kanluran na si Qiu Tiangang ay muling naiparating, at ang ilang mga taong nakakaalala pa rin sa 5 tigre ng Hilagang Kanluran ay agad na nagulat, muling lumabas sa bundok si Qiu Tiangang, at sa panahong ito, maraming tao ang nakamatikim ng amoy na parang pulbere. Sa puntong ito, muling lumabas si Qiu Tiangang, gusto ba niyang ibalik ang prestihiyo ng wautang noon, at maghayganti? O mayroon ka bang ibang mga intensyon? Walang nakakaalam na si Qiu Tiangang ay pag-aari ni Yehan. Sa ngayon, matapos malaman na nagpakita si Qiu Tiangang, maraming tao ang nag-iisip. Gayunpaman, kahit ano pa man ang dahilan, naging masigla ang mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran. 5 tigre ng Hilagang Kanluran, matagal na akong hindi nakakarinig ng pangalang ito. Sa tingin ko kung gaano ka-proud ang 5 taong ito nang magpakasal sila kay Jinlan at sakupin ang Hilagang Kanluran. Nakakaawa lang na sila ay tinanggal ng Northwest Wolves noong huli. Hindi ba?
Kung wala ang Northwest Wolves, ang mundo sa Hilagang Kanluran ay pag-aari pa rin ng limang ito. Ngayon na muling lumalabas ang pang-apat na Master Kyo, at sa panahong ito, maaari bang sinasamantala niya ang kawalan ng mga probinsya upang makipagtulungan sa Northwest Wolves at sa Timog? Hatiin ni Yehan ang mundo sa tatlo. Hindi imposible, pero hindi mapigilan ng limang tigre ng Hilagang Kanluran noon ang Northwest Wolves. Mahirap nang gumawa ng anumang bagay ngayon gamit ang lakas ni Kyuushie lamang. Kahit na ang limang tigre ng Hilagang Kanluran ay may malakas na reputasyon, mayroong isang puwang sa pagitan nila, mabuhay. Marahil, ang pang-apat na Master Kyo ay may mas malalim na mga plano. Alam niyang hindi niya ito magagawa. Hindi ito ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng pang-apat na Master Kyo. Sa mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran, maraming talakayan. Gayunpaman, ang ilang mga matatandang tao na humanga sa limang tigre sa Hilagang Kanluran at sa Hall of Five Tigers ay nagtipon na sa paligid ni Kyo Tiangang. Nagtipon ng isang pangkat ng mga tagasunod at kinontrol ang mundo sa ilalim ng lupa sa Ganso. Tanjina, nagtago si Kyo Tiangang sa loob ng maraming taon. Akala ko umatras na siya sa arena. Hindi ko inaasahan na muling lilito siya ngayon at sasakupan ng Ganso. Nang marinig ang balita tungkol kay Kyo Tiangang, nagalit ang Northwest Wolf. Sinabi ni Feng Lang, Wolf King, Thunderwolf at Dian Lang ay nagtungo na sa hangganan ng Ganso, pansamantalang nasakop ni Kyo Tiangang ang Ganso. Kapag dumating sina Thunderwolf at Dian Lang, natural na isusuka ni Kyo Tiangang ang kinain niya. Panipi. Magmadali ka. Kahit na si Kyo Tiangang o si Yehan, sila ang ating mga kaaway. Ngayon na bago pa lang si Kyo Tiangang, dapat nating patayin siya bago siya lumakas. Kung hindi, bukod sa hayop na iyon na si Yehan. Bukod sa mga hayop, magkakaroon tayo ng isa pang kaaway sa Hilagang Kanluran, at mas mahihirapan pang harapin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nararamdaman na ng Northwest Wolf na tumataas ang pressure, at napagod na siya sa pakikitungo kay Yehan. Sa pagdaragdag ng isang matandang kalaban mula sa maraming taon na ang nakalipas, si Kyo Tiangang, halos magkagulo ang buong Hilagang Kanluran. Wolf King, huwag kang mag-alala, tiyak na puputulan ni na Thunderwolf at Lightning Wolf ang ulo ni Kyo Tiangang. Ang limang tigre ng Hilagang Kanluran ay hindi ang ating mga kalaban noon, at hindi pa rin sila. Northwest Ganso. Tahimik na nakaupo si Kyo Tiangang sa isang malaking upuan na gawa sa balat ng tigre at nakinig sa mga ulat ng kanyang mga tauhan. Pang-apat na Master, may dumating na balita mula sa mga kapatid sa ibaba. Ang dalawang Master Wolf King sa ilalim ng Northwest Wolf ay nasa daan na patungo sa Ganso. Dapat ba tayong maghanda? Ang taong nagsabi nito ay ang dating matandang lalaki ng Wahutang. Nang muling lumabas sa bundok si Kyo Tiangang, pumunta siya rito. Wolf King Master, sino ang dalawa sa hangin, apoy, kulog at kidlat? Mahinang sinabi ni Kyo Tiangang. Thunderwolf at Lightning Wolf. Mayroon silang Thunderwolf Guard at Lightning Wolf Guard. Papasok sila sa Ganso sa loob ng 2 oras. Kabanata 777. Ngumisi si Kyo Tiangang at sinabi, kaya pala ang dalawang ito. Okay, hintayin natin sila sa Ganso. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta sila at umalis. Pang-apat na Master, hindi ba tayo kailangan ng ibang paghahanda? Hindi, mayroon akong sariling plano. Sa gabi, ang dalawang Master Wolf Master ng Northwest Wolf ay lumitaw na sa lalawigan ng Ganso. Isang pangkat ng halos 200 katao ang nagmarcha ng malakas, at diretso silang lumitaw sa kampo ni Kyo Tiangang sa lalawigan ng Ganso. Nakatayo sina Thunderwolf at Lightning Wolf sa harapan, nakatingin kay Kyo Tiangang na dahan-daang lumilitaw. Sa sandaling ito, 200 o 300 katao ang nagtipon na sa likod ni Kyo Tiangang, ngunit sila ay mga karaniwang tao lamang, at hindi gaanong marami ang mga may kakayahan. Kayong dalawa, matagal na tayong hindi nagkita. Tumingin si Kyo Tiangang kina Thunderwolf at Lightning Wolf at bahagyang ngumiti, hindi man lang natakot sa laban na dinala ng dalawang Master Wolf King na ito. Kyo Tiangang? Maswerte ka na nakaligtas ka sa sakuna noon, ngunit hindi mo alam kung paano pasalamatan ang Wolf King dahil hindi ka pinatay, at naglakas loob ka pang lumaban sa Wolf King. Ngayon ang iyong swerte ay hindi na kasing ganda ng dati. May magpapadala sa iyo sa impyerno upang makasama ang 4 pang tigre. Humingal ng malakas si Thunderwolf, nakatitig kay Kyo Tiangang na may nakakatakot na pagpatay sa kanyang mga mata. Nakarinig nito, sinabi ni Kyo Tiangang na may bahagyang ngiti, huwag masyadong magtiwala, marahil kayo ang pupunta sa impyerno ngayong gabi. Anong biro, Kyo Tiangang, umaasa ka lang ba sa mga karaniwang tao sa likod mo? Ngumisi si Electric Wolf. Marahil hindi gumagana ng maayos ang iyong mga mata.
Dahan-dahang lumiit ang mga mata ni Qiu Tiangang, naglalabas ng isang mapanganib na senadoryas. Sa sandaling ito, isang pangkat ng mga tao na may matitingkad na hitsura ay lumitaw sa likod ni na Thunder Wolf at Lightning Wolf. Hindi sila gaanong marami, 20 lang, pero ang kanilang hitsura ay nagpuno sa kalangitan sa gabi ng isang nakakatakot na aura. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga mata ng 20 taong nagpakita ay kasing walang pakialam ng mga harapan, at ang kanilang nakakatakot na aura ay nagwawala ng ligaw, na nagpapaligid sa kalangitan sa gabi ng isang nakakatakot at nakakatakot na aura. Ang pagtingin lamang sa kanila ay magpapalaglag ng panginginig sa mga tao. Nakita ito, bukod sa mukha ni Qiu Tiangang na walang pagkagulat, nagbago ang mga mukha ng mga tao sa ilalim ng kalangitan sa gabi isa-isa. Ang mga mata ni na Thunder Wolf at Lightning Wolf ay nakatitig. Kahit na ang pangkat ng mga taong ito ay hindi kasing lakas ng kanila, pero tiyak na isang napakakatakot na puwersa. Kailan nagkaroon ng ganitong malakas na kapangyarihan si Qiu Tiangang? Ito ba ang kanyang itinatago sa loob ng maraming taon? Thunder Wolf, may mali, may ganitong malakas na puwersa si Qiu Tiangang sa tabi niya. Seryosong sinabi ni Lightning Wolf. Walang pag-urong, patayin, ngayong gabi mamamatay sila o tayo ang mamamatay. Ang mukha ni Thunder Wolf ay nag-alpes ng nakakatakot na aura, at ang 20 tao ay hinaranggan na ang kanilang daan palabas, na nagpapakita na nagpaplano na si Qiu Tiangang. Patayin! Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, malakas na sumigaw sina Thunder Wolf at Dian Lang, at sumugod sila patungo kay Qiu Tiangang na parang dalawang kidlat na itim, at ang Thunder Wolf Guard at Dian Wolf Guard sa likod nila ay kumilos din. Matapos ang napakaraming taon, ngayong gabi ako, si Qiu Tiangang, ay gagantihan ang aking mga kapatid noon, at kayong dalawa ang magiging unang hakbang sa aking paghihiganti matapos ako muling lumabas sa bundok. Tinitingnan sina Thunder Wolf at Lightning Wolf na sumugod patungo sa kanila na parang kidlat, ang mga mata ni Qiu Tiangang ay sumabog ng nakakatakot na pagpatay. Ngayon siya na lang ang natitira sa 5 tigre ng hilagang kanluran. Ang puot na ito ay malalim nang nakabaon sa kanyang puso. At ngayon, oras na para sa kanyang paghihiganti. Kuben. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang mabangis na labanan ang biglang sumiklab. Malakas si Qiu Tiangang, at sumuntok siya na parang isang tigre na bumababa mula sa bundok. Hindi siya mapipigilan. Ang lobo at ang electric wolf ay nasa unang yugto lamang ng Zongrendo. Sa isa pang digmaan, ang Thunder Wolf Guards at Electric Wolf Guards ay nakipaglaban din sa 20 master na may nakakatakot na aura. Kasama ang lakas na natipon ni Qiu Tiangang sa lalawigan ng Ganso, ang isang magulo na labanan ay sinamahan ng mga sigaw ng pagpatay. At ang tunog ng mga banggaan ng armas ay nagpatuloy. Patayin ang lobo. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang nakakatakot na pilak na liwanag ng matatalim na kuko ay ligaw na palm unit sa hangin sa kalangitan sa gabi. Isa-isa na nakapalibot kay Qiu Tiangang ang matatalim na kuko na parang gusto nilang punitin ang kanyang katawan. Si Qiu Tiangang, na nasa gitna ng pag-atake ng mga lobo, ay madaling nahawakan ito, ang bawat suntok ay nagdadala ng momentum ng pag-agos ng kulog na may walang katapusang kapangyarihan, na nagparamdam kina Thunder Wolf at Lightning Wolf ng napakalaking pressure. Mukhang ang pag-unlad ninyong dalawa ay umabot lamang sa antas na ito sa loob ng maraming taon. Kung ganoon, dapat kayong pumunta sa impyerno at magulat. Sa gitna ng mabangis na pag-atake, ang walang mukhang si Qiu Tiangang ay pinakawalan ng walang kabuluhan. Isang mas nakakatakot na hininga, sa sandaling ito, ang kapangyarihan na pag-aari ng gitnang yugto ng Zongrendo ay pinakawalan niya ng walang pag-aalinlangan. Kamatayan. Sa isang malakas na sigaw, ang tunog ay parang kulog, at ang kamao ni Qiu Tiangang ay parang sibat na maaaring sirain ang mundo. Ang nakakatakot na suntok na ito ay tumama sa katawan ni Electric Wolf, na nagparamdam sa kanya na parang tinamaan ng kidlat, ang lahat ng buto sa kanyang dibdib ay nabasag, at ang mga sirang buto ay tumusok sa kanyang puso. Electric Wolf. Nakita ito, ang mga mata ni Thunder Wolf ay parang yelo, at nag-ungal siya ng ligaw, na parang isang Wolf King sa isang malungkot na bundok na sumisigaw sa buwan, ang kanyang katawan ay ligaw na sumugod patungo kay Qiu Tiangang, ang kanyang mga kuko ay kasing talim ng mga kutsilyo, lumingon si Qiu Tiangang, ngumiti ng duguan, siya sa kanyang mukha ay may kasiyahan na parang paghihiganti, sinabi niya kay Thunder Wolf na sumugod. Patay na siya, ngayon ang iyong turn, hindi kayo magiging malungkot kung magkakasama kayong maglalakbay sa daan. Pagkatapos ng lahat, ang mga paa ni Qiu Tiangang ay malakas na tumama sa kawalan, at ang buong kawalan ay nagsimulang manginig. Nahaharap sa pag-atake ni Thunder Wolf, lumabas si Qiu Tiangang na may 2 kamao, isang suntok pagkatapos ng isa pang nagbanggaan kay Thunder Wolf,
Ito ay isang banggaan sa pagitan ng kapangyarihan at lakas, at ang mabangis na paghaharap ay kasing bangis ng isang ligaw na hayop na nawala ng isip. Patay na si Lightning Wolf, si Thunder Wolf ay nasa isang marahas na kalagayan, sinusubukang patayin si Qiu Tiangang sa bawat galaw, at gusto ni Qiu Tiangang nagantihan ang kanyang kapatid noon. Gayunpaman, ang lakas ni Lei Lang ay hindi kasing ganda ng kay Qiu Tiangang. Sa mga tuntunin ng kaharian, medyo na-delay ang dalawa. Sa huli, namatay din si Lei Lang. Kabanata 778. Ang gabi na ito, ang labanang ito ay tumagal ng 3 oras. Gayunpaman, matapos ang gabing ito, ang buong mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran ay nayanig, dahil sina Thunderwolf at Dian lang na nagtungo sa lalawigan ng Ganso ay hindi na bumalik, at totoo rin ito para sa Thunderwolf Guard at Dian lang Guard dahil pareho silang nagbigay ng kanilang buhay. Nalibing sa lalawigan ng Ganso. Ganap na sumabog ang pangyayaring ito sa mundo sa ilalim ng lupa sa Hilagang Kanluran. Dinala ng dalawang Master Wolf King ang Lightning Wolf Guard at ang Thunder Wolf Guard sa Ganso. Mula sa pananaw ng sitwasyon, si Qiu Tiangang, na muling lumabas sa bundok, ay hindi makakakuha ng bentahe. Maliban sa ilang mga karaniwang tao na bagong na-recruit, walang mga eksperto na magagamit. Gayunpaman, ang huling resulta ay ikinagulat ng lahat. Hindi dahil hindi siya handa para muling lumabas sa bundok si Qiu Tiangang sa pagkakataong ito, dahil isang pangkat na may sobrang lakas ng pakikipaglaban ang lumitaw sa tabi niya. Ang pangkat na ito ay simpleng pumatay sa Thunder Wolf Guard at Electric Wolf Guard sa loob ng ilang segundo na iniwan silang walang anumang paglaban. May isang malaking pagkabigla sa Hilagang Kanluran at ang reputasyon ng pang-apat na Master Qiu ay tumaas sa isang hindi pa nagagawang taas sa Hilagang Kanluran sa pagkakataong ito. Mukhang lihim na pinamamahalaan ng pang-apat na Master Qiu ang kanyang kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang tamang pagkakataon upang lumabas sa bundok at ang kapangyarihan na kanyang ipinakita ay hindi maipaliwanag. Ang kapangyarihang ito ay napakakatakot. Sa pagkakataong ito, iling ang pang-apat na Master Qiu ang prestihiyo ng 5 tigre ng Hilagang Kanluran. Tama iyon. Orihinal kong naisip na ang pang-apat na Master Qiu ay lalabas sa bundok sa pagkakataong ito. Kahit na nasakop niya ang lalawigan ng Ganso, magiging mahirap para sa kanya na mabuhay sa mga bitik sa dalawang bahagi ng mundo sa Hilagang Kanluran. Sa kasalukuyang lakas ng Panginoon, hindi imposible para sa kanya na hatiin ang mundo kasama ang lobo sa Hilagang Kanluran at si Yehan sa timog. Sa lalawigan ng Qinghai, ang dating lungga ng Northwest Wolf, isang matapang na amoy ng dugo ang kumalat sa hangin. Sa sandaling ito, may isang bakas ng dugo ang lumitaw sa mga papilong ng Northwest Wolf dahil, sa lupa sa harap niya, inilagay mayroong halos 200 bangkay. Nakakatakot ang kamatayan ng mga taong ito. Ang ilan ay pinugutan ng ulo at ang ilan ay nakalantad pa ang kanilang mga bituka. At ang mga taong ito ay sina Thunder Wolf at Lightning Wolf na pupunta sa lalawigan ng Ganso at ang dalawang pangkat sa ilalim nila. Matapos sirain sina Thunder Wolf at Lightning Wolf, inayos ni Qiu Tiangang na ipadala ang mga bangkay na ito sa lalawigan ng Qinghai, sa lungga ng Northwest Wolf, at gusto niyang makita ng Northwest Wolf ng kanyang sariling mga mata kung paano niya pinatay ang mga taong ito. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang, ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ang eksena na ito ay tulad ng pagpatay ng Northwest Wolf sa kanyang mga kapatid isa-isa. Tanji na Qiu Tiangang, papunitin kita. Ang nakakatakot at galit na mga boses ay umalingaw-ngaw mula sa lungga ng Northwest Wolf, at ang nakakatakot na pagpatay ay nagpaligid sa mundo. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ng Northwest Wolf, at ang kanyang mga mata ay kasing kakilakilabot ng isang ligaw na hayop. Wolf King, minamaliit natin si Qiu Tiangang. Hindi natin inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong malakas na puwersa na nagtatago sa dilim nang lumabas siya sa bundok sa pagkakataong ito. Nahihiya si Feng Lang. Matapos marinig na nasakop ni Qiu Tiangang ang lalawigan ng Ganso, ang kanilang unang pag-iisip ay ang patayin kaagad si Qiu Tiangang upang hindi siya magkaroon ng pagkakataong patuloy na lumakas, kaya hindi nila sinisiyasat kung mayroong tumutulong sa likod ni Qiu Tiangang. Nakarinig nito, huminga ng malalim ang Northwest Wolf, sinubukang patatagin ang kanyang emosyon, at sinabi, minamaliit ko rin siya, ngunit hindi ko inaasahan na ang gagamba na ito ay muling mabubuhay at magkakaroon ng ganitong malakas na kapangyarihan. Mayroon tayong isa pang makapangyarihang kaaway sa Hilagang Kanluran. Wolf King, mas lalong nagiging mapanganib ang ating sitwasyon ngayon. Dapat tayong makahanap ng paraan upang baguhin ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Isang Yehan ang nagpawalang saysay na sa atin, at ngayon may isa pang Qiu Tiangang.
Malalim na sinabi ni Firewolf, sa tabi ng Northwest Wolf, dalawa lang ang natitirang Master Wolf King sa sandaling ito. Wolf King? Bakit hindi? Nag-atubiling magsalita si Feng Lang, at sinabi. Hintayin mo ng kaunti, hindi ko kayang alagaan si Yehan, pero dapat akong makahanap ng paraan para alagaan ang hayop na iyon na si Qiu Tiangang. Naunawaan ng Northwest Wolf ang ibig sabihin ng mga salita ni Feng Lang at gusto niyang humingi ng tulong sa lungsod ng Yanjing, ngunit para sa puntong ito, laging may salungatan sa puso ng Northwest Wolf. Hehe, mukhang mas lalong naging masigla ang lupain ng Hilagang Kanluran. Isang Yehan ay sapat na upang mapagod ang Northwest Wolf, at ngayon may isa pang kakaibang numero. Ang lupain ng Hilagang Silangan ay palaging nakabantay sa Hilagang Kanluran. Maraming ngiti ang nasa mukha ng mga Siberian Tiger sa lupa. Nakarinig nito, sinabi ng multo na alipin, King Tiger, mukhang hindi na kayang hawakan ng Northwest Wolf. Sa tingin ko dapat siyang gumawa ng bagong desisyon sa loob ng ilang araw. Wala nang kinalaman sa atin kung ano ang desisyon na gagawin ng Northwest Wolf. Kailangan lang nating bantayan ang bagay sa Hilagang Kanluran. Sa pamamagitan ng paraan, nalaman mo na ba kung anong kapangyarihan ang nasa likod ni Yehan? Tumingin ang Siberian Tiger sa multo na alipin at Bei Qiufeng at ang dalawa ay nagtanong. Sinabi ni Bei Qiufeng, ayon sa kasalukuyang impormasyon, si Yehan ay nagtungo sa Hilaga upang makasama lamang ang mga nasa paligid niya, at walang ibang puwersa na nagtatago sa dilim. Kung ganoon, hindi na tayo dapat matakot sa kanya, kahit na kinuha niya ang Hilagang Kanluran, at pagkatapos ay lumipat sa ating Hilagang Silangan, kaya nating harapin siya ng sapat, ngunit Tiger King, may plano ako sa isip. Oh, sabihin mo sa akin at makinig. Ngumiti si Bei Qiufeng at sinabi, sa kasalukuyan, ang lupain sa Hilagang Kanluran ay nahahati sa tatlong bahagi ng mundo. May isang Yehan, isang Northwest Wolf, at isang Qiu Tiangang. Kahit na ang Northwest Wolf ay maaaring humingi ng tulong sa lungsod ng Yanjing, ayaw naming tulungan ang Hilagang Kanluran kasama si Nolan Mietian. Wolves, ngunit maaari nilang pakialaman si Qiu Tiangang. Gusto mo bang harapin ni Qiu Tiangang si Yehan? Nagningning ang mga mata ng Siberian Tiger, at sinabi, ito ay isang magandang diskarte, ang Northwest Wolf at Yehan ay naging mga magkaaway ngayon, kung si Yehan sa lupain ng Hilagang Kanluran kung si Han ay may isa pang kaaway, hindi magiging madali ang kanyang buhay sa Hilagang Kanluran. Sa loob ng mahabang panahon, ang dahilan kung bakit ayaw tulungan ng Siberian Tiger ang Northwest Wolf ay dahil lamang kay Nolan Mietian na nasa gitna. Alam ng lahat sa Hilagang Mundo na ang Siberian Tiger at si Nolan Mietian ay mga karibal. Kung tutulungan ni Nolan Mietian ang Northwest Wolf, bakit siya sasama sa kanya? Gayunpaman, nang hindi tinutulungan ng Northwest Wolf, kung si Qiu Tiangang ay nakuha upang harapin si Yehan, kung gayon ang sitwasyon ni Yehan sa Hilagang Kanluran na nakaharap sa maraming eksperto ay tiyak na magiging lubhang mapanganib. Multo na alipin, mayroon ka bang opinyon? Tumingin ang Siberian Tiger sa multo na alipin at nagtanong. Tiger King? Wala akong pagtutol, ngunit nakasalalay ito kung sasang-ayon si Qiu Tiangang o hindi. Kalmadong sinabi ng multo na alipin. Kabanata 779. Tumango ang Siberian Tiger, at sinabi sa multo na alipin, may katuturan. Sa ganitong paraan, bukas ay lihim kang papasok sa Hilagang Kanluran upang makipag-ugnayan kay Qiu Tiangang. Dapat mong hikayatin siyang tumayo sa parehong linya sa amin, kahit na magbabayad ka ng ilang presyo para dito. Oo. Masyadong mapanganib si Yehan, at pinakamaganda kung maalis siya sa labas ng Hilagang Silangan. King Tiger, si kapatid na Qiufeng ang nag-isip ng diskarte na ito, bakit hindi mo hayaang gawin ito ng kapatid na Qiufeng? Sinabi ng multo na alipin, sinulyapan si Bei Qiufeng na mukhang medyo hindi masaya. Nakarinig nito, sinuri ng Siberian Tiger ang dalawa at sinabi, okay, kung gayon hayaan mong gawin ito ni Qiufeng. May kumpiyansa na sinabi ni Bei Qiufeng, huwag kang mag-alala, King Tiger, hindi ka bibigwin ni Qiufeng. Sa sandaling ito, sa Hilagang China, sa punong tanggapan ng Shenying, may ngiti na sinabi ni Beng Inglombo, mukhang talagang masama ang swerte ng Northwest Wolf. Isang Yehan ang nagpawalang saysay sa kanya ng 5 hall, at ngayon ay may isa pang lumalabas. Pinatalo siya ni Qiu Tiangang ng 2 Master Wolf King, talagang masamang panahon. Ama, mas lalong lumalaki ang pagkawala ng Northwest Wolf. Hindi ito magandang bagay para sa atin. Bakit ka masaya? Kumunat ang noo ni Xiao Jianli at tumingin kay Beng Inglombo. Mas lalong lumalaki ang pagkawala ng Northwest Wolf. Mas malaki ang panganib na tulungan nila ang Northwest Wolves. Sinabi ni Beng Inglombo dahil nararamdaman kong malapit nang humingi ng tulong ang Northwest Wolf sa lungsod ng Yanjing.
Sa panahong iyon, makikilahok din tayo sa kasiyahan. Kung walang ganitong malaking pagkawala, hindi gugustuhin ng Northwest Wolf na maging Nolan. Aso ni Mietian. Sinabi ni Xiao Jianli, gayunpaman, ang Northwest Wolves ngayon ay may karagdagang kaaway sa Hilagang Kanluran. Ama, kailangan ba nating baguhin ang ating diskarte? Hindi na kailangan, ang ating kaaway ay si Yehan lamang, ang iba ay wala nang kinalaman sa atin. Gayunpaman, nang ang mga makapangyarihang tao sa Hilaga ay nag-iisip na malapit nang humingi ng tulong ang Northwest Wolf sa lungsod ng Yanjing, hindi pa rin nagawa ng Northwest Wolf ang ganitong hakbang dahil hindi siya nakikipagkasundo, sanay na siyang maging isang nakatataas, at ayaw niyang maging isang aso sa tabi ng iba. Ang oras, dahan-dahang lumipas ng isang linggo. Lalawigan ng Shaanxi, Yungi Hall. Ngumiti si Yehan kina Zhao Hengtian at iba pa, mukhang talagang kayang pigilan ang kanyang hininga ang ating Wolf King sa Hilagang Kanluran, at kaya pa rin niyang umupo sa Daoyutei matapos ang ganitong pagkawala. Dapat ba tayong magbigay sa kanya ng kaunti pang pera? Sunugin ito. Nakarinig nito, ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, Xiao Han, gusto mo pa bang mas lalong mahirapan ang Northwest Wolf? Hindi na kailangan, kung magpapatuloy ang pagkawala, dapat siyang maging isang makinis na commander. Ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, maaari tayong magbigay sa kanya ng isang tunay na trick. Oh, paano mo ihahalo ang totoo sa pekeng? Nagkaroon ng interes sina Zhao Hengtian at iba pa, at tumingin kay Yehan. Napakasimple, nalilito ang mga mata. Sinabi ni Yehan, kapatid na Zhao, dadalhin mo ang mga tao sa lalawigan ng Ganso upang makipagkita kay Qiutiang ang bukas, at babatiin ko siya. Naiintindihan ko. Kung malalaman ito ng Northwest Wolf, sa tingin ko hindi siya makakaupo ng tahimik. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagtawanan sina Zhao Hengtian at iba pa. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang isang balita sa buong Hilagang Kanluran. Ang Southwest King Zhao Hengtian, na nasa tabi ni Yehan sa timog, ay nagtungo upang makipagkita kay Qiutiang mula sa lalawigan ng Ganso, ngunit tinanggihan siya ni Qiutiang. Nagtungo si Zhao Hengtian sa lalawigan ng Ganso upang makipagkita kay Qiutiang, ngunit ang balita na tinanggihan siya ni Qiutiang ay mabilis na kumalat sa buong Hilagang Kanluran. Sa ngayon, ang Hilagang Kanluran ay nahahati sa tatlong bahagi ng mundo. Sa mga ito, sina Yehan at Qiutiang ay hindi mga kaaway, sa kabaligtaran, lahat sila ay may karaniwang kaaway. Matapos malaman ito ng Northwest Wolf, talagang hindi siya makakaupo ng tahimik. Kung nagtutulungan ang dalawa upang harapin siya, talagang wala na siyang pagkakataong ibalik ang kanyang mga baraha. Sa makatuwid, hindi pinansin ng Northwest Wolf ang anumang bagay, at patuloy na naglalakad ng walang tigil sa araw na iyon. Ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Kapag masyadong matagal ang pag-antala, mas lalong magiging seryoso ang sitwasyon para sa kanya. Hindi man lang iniisip ng Northwest Wolf kung gagawin niya ba ito pagkatapos gawin ang trabaho ng mga aso na tumatakbo kay Nolan Mietian, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang protektahan ang Hilagang Kanluran at iligtas ang kanyang buhay. Lungsod ng Yanjing, Hall of Reincarnation. Nakaupo si Nolan Mietian sa upuan ng chairman, nakatayo si Zhou Banroo sa tabi niya, at sa pangunahing bulwagan sa ibaba, ang mga miyembro ng 8 dibisyon ay nakatayo sa dalawang hanay, at sa gitna nila ay nakatayo ang Northwest Wolf. Sa sandaling ito, napakagalit ng Northwest Wolf. Siya ang Panginoon ng Hilagang Kanluran, ngunit nang makarating siya sa Hall of Reincarnation, wala man lang siyang upuan. Maaari lamang siyang tumayo at makipag-usap kay Nolan Mietian. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matinding galit sa kanyang puso, hindi ito ipinakita ng Northwest Wolf. Narito siya upang humingi ng tulong, kaya dapat niyang ibaba ang kanyang posture. Northwest Wolf, hindi ka naninirahan sa Hilagang Kanluran ngayon, bakit ka pumunta sa aking Reincarnation Hall? Maaaring pinatay na ni Yehan ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang utos. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Nolan Mietian. Ang Northwest Wolf ay tumingin sa kanya. Nakarinig nito, yumuko ang Northwest Wolf at sinabi, Pangulo Nolan, ngayon ay pumunta ako sa Hall of Reincarnation upang humingi ng tulong sa iyo, Pangulo Nolan. Umaasa akong tutulungan mo akong panatilihin ang Hilagang Kanluran dahil sa aking pagpapasakop sa iyo, dapat akong magpasalamat. Tulungan mo ako, sumuko ka sa akin. Matapos marinig ito, tumawa ng 2 beses si Nolan Mietian, at pagkatapos ay sinabi sa isang malamig na boses, Northwestern Wolf, dapat kang magsalita mula sa iyong puso at sabihin, ano ang nasa iyong puso. Plano kong makilala ka ng mabuti, alam mo kung talagang sumuko ka sa akin, at ngayon ay humihingi ka ng tulong sa akin kapag nakaharap ka sa mga problema na hindi malulutas, hindi ba medyo katawa-tawa?
Nakarinig nito, medyo nahiya ang Northwest Wolf, at sinabi, Pangulo Nolan, same time akong handang sumuko sa iyo. Sa hinaharap, ang hilaga at timog na mundo ay sa iyo, kaya paano ako hindi susuko? Hehe, walang nakakaalam kung gaano kay Toto ang mga salita, maliban sa iyong sarili. Kung talagang sumuko ka, maaari akong magbigay sa iyo ng isang mungkahi. Sa oras na ito, tumingin si Zog Banroo sa Northwest Wolf at bahagyang ngumiti. Kabanata 780. Tinitingnan si Zog Banroo, sampay ng Northwest Wolf sa kanyang puso. Sa ganitong mga pangyayari, mas gugustuhin niyang harapin si Nolan Miitian kaysa kay Zog Banroo, isang babaeng may malaking karunungan at malapit sa isang demonyo, dahil walang nakakaunawa sa babaeng ito ano ang sasabihin at ano ang gagawin sa susunod. Ang aking mapagpakumbabang lingkod ay same time na sumuko sa Pangulo Nolan, kaya, Miss Zog, mangyaring sabihin mo sa akin. Sige, karapat-dapat kang maging Panginoon ng Hilagang Kanluran. Ngumiti si Zog Prajna, kung gusto mong maniwala ang aking pangkat ng mga bayani na same time kang sumusuko, kung gayon kailangan mong sumumpa sa mundo na mula ngayon, ikaw at si Nolan, isang Panginoon at isang alipin, maging tapat. Nakarinig nito, biglang nagbago ang mukha ng Northwest Wolf, isang Panginoon at isang alipin, tapat, talagang itinuturing siyang isang aso. Ang mga aso ay palaging tapat sa kanilang mga may-ari. Hehe, kawili-wili. Tinitingnan ang pagbabago sa mukha ng Northwest Wolf sa sandaling ito, ang 8 tao sa paligid niya ay may panunuya sa kanilang mga mata. Isang napakagalang at nakakatuwang bagay para sa Northwest Overlord na maging aso ng kanilang Heroes Association. Walang pakialam na tumingin si Nolan Miitian sa Northwest Wolf. Wala siyang gaanong interes sa paunang general ni Yehan. Kung ayaw gamitin ni Zog Prajna, hindi na mag-abala si Nolan Miitian na makipaglaban sa Northwest Wolf. Nang magkita ang lobo, para sa kanya, kaya ano kung naglakad si Yehan hanggang sa lungsod ng Yanjing. Kaya pa rin niyang year-okon si Yehan sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam ang tungkol sa aking panukala, ano sa tingin mo? Muli nang magsalita si Zog Banroo sa Hall of Reincarnation, at ang mga ngiting mata ay nagparamdam sa Northwest Wolf na gusto niyang pumunta at suntukin siya, talagang nakakalason ang babaeng ito. Kapag tumango siya at sumang-ayon, hindi lamang siya magiging katatawanan ng mundo, ngunit kung talagang hindi siya naging tapat kay Nolan Miitian sa hinaharap, si Nolan Miitian na hindi makatiis sa pagtataksil ay tiyak na papatayin siya ng walang pag-aalinlangan. Bumalik sa Hilagang Kanluran ang Northwest Wolf na may sobrang labis na pagkabalisa at galit na kalooban. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa Hilagang Kanluran, isang Panginoon at isang alipin, tapat at walang kompromiso, ang 8 salitang ito ay kumalat mula sa Hilagang Kanluran. Ang bilis na kumalat sa Hilaga at Timog ng China, na nagpaalam sa mga tao sa Hilaga at Timog na ang Northwest Wolf, ang Panginoon ng Hilagang Kanluran, ay sumuko kay Nolan Miitian sa lungsod ng Yanjing. Mula ngayon, hindi na siya ang Northwest Wolf King, ngunit isang Northwest Dogwang ay isang tapat na aso sa ilalim ni Nolan Miitian. Sandali, may mga tumatawa, at may mga naantig din. Ang maringal na lobo ng Hilagang Kanluran, ang Panginoon ng Hilagang Kanluran, ay mapipilitang magkaganyan. Pag-iisipan mo, hindi mo maiwasang makaramdam ng kaunting kalungkutan. Hehe, Northwest Wolf, talagang nakakatuwa na nasa ganitong sitwasyon ka. Gayunpaman, ikaw, ang Dog King ng Hilagang Kanluran, ay hindi magtatagal. Kapag dumating ang panahon, ako, si Qiu Tiangang, ay tiyak na puputulan ang ulo ng iyong aso. Magbigay ng parangal sa aking mga patay na kapatid. Sa lalawigan ng ganso, ibinuhos ni Qiu Tiangang ang alak sa kanyang baso sa lupa, dahil hinayaan ako ng Diyos na mabuhay, gagawin ko ang dapat kong gawin. Kayong mga tao ay maingat na manood sa ibaba, panoorin kung paano ko papatayin ang asong iyon, tingnan natin kung paano ko iling ang pangalan ng 5 tigre ng Hilagang Kanluran sa mundo. Sa lupain ng Hilagang Kanluran, nagtipon sina Yehan at iba pa. Siyempre alam nila ang tungkol sa paghingi ng tulong ng Northwest Wolf sa lungsod ng Yanjing. Ang Panginoon ng lupain ng Hilagang Kanluran ay napilitang magkaganyan. Wala silang awa sa kanilang mga puso. Dahil pinili nilang maging mga kalaban, dapat magdala ng presyo na babayaran, ang malalakas ay iginagalang, at ang pinakamahusay ay nakakaligtas. Wala nang kakayahan ang Northwest Wolf na mabuhay sa Hilagang Kanluran. Maaari lamang siyang umasa sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya upang baguhin ang sitwasyong ito. Mukhang hindi na magtatagal bago magkaroon ng ilang paggalaw sa Yanjing. Iniisip ang lalaki sa lungsod ng Yanjing, hindi maiwasang nagpakita ng isang malamig na hitsura sa kanyang mukha si Yehan, at ang paligsahan sa pagitan nila ay unti-unting bumagal. Nagsimula ito ng dahan-dahan, at nabigo na siya ng isang beses.
Sa kompetisyong ito, hindi pinapayagan ni Yehan na mabaigo muli. Sa kasaysayan ng kanyang buhay, ang parehong batik ay hindi maaaring lumitaw sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, ang lambat ay nahadjust na, at naghihintay kami na ang mga isda mismo ang pumasok sa lambat. Gayunpaman, ang mga tao sa Hilagang Silangan ay talagang mga hanggal upang subukang pakialaman si Qiu Tiangang upang harapin tayo. Sa tingin ko ginagawa nila ito sa kanilang sarili. Maghanap ng isang patay na dulo. Sinabi ni Yehan, mayroon akong sariling mga pag-aayos para sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, papapakinabangan ko ang mga taong ito. Sa panahong iyon, kahit na gusto nilang magsisi, huli na. Lungsod ng Yanjing, Hall of Reincarnation. Tumingin si Nolan Mietian kay Zhug Banroo at sinabi, Banroo, dahil nakilala ako ng asong ito bilang Panginoon nito, gusto kong malaman kung ano ang gusto mong gawin ngayon. Gusto mo bang tulungan ang asong iyon sa Hilagang Kanluran? Sinabi ni Zhug Banroo, marahil bago iyon, tutulungan ko ang Hilagang Kanluran, ngunit may isang bagay na hindi ko makontrol sa ngayon dahil hindi ko pa ito na-figure out, syempre, kailangan kong tulungan ang Hilagang Kanluran. Oh, may mga bagay na hindi mo ma-figure out, sabihin mo sa akin. Gulat na tumingin si Nolan Mietian kay Zhug Banroo. Sa mundong ito, hindi gaanong marami ang mga bagay na hindi kontrolado ng babaeng ito na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkamausisa. Qiu Tiangang. Huminga ng malalim si Zhug Banroo at sinabi, ang taong ito ay lumitaw sa tamang oras, at ang puwersa sa likod niya ay napakatalino. Makikita ko lang ang mga tao na maaaring magturo ng ganitong grupo ng mga master sa China ngayon. Napunta na ako sa isa noon, at iyon ay si Yehan, kahit na si Qiu Tiangang ay isa sa 5 tigre ng Hilagang Kanluran noon, sa kanyang kakayahan, hindi niya kailanman magagawang sanayin ang ganitong grupo ng mga makapangyarihang tao. Nakarinig nito, pumikit si Nolan Mietian at sinabi, ibig mong sabihin na ang pangkat ng mga taong ito ay may ibang pinagmulan. Ito mismo ang hindi ko ma-figure out dahil naguguluhan din ako ngayon. Bumantong hininga si Zhug Banroo at nagpatuloy, tinitingnan ang kasaysayan ng pamilya ni Yehan sa timog, ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan. Ang pinakaginagamit niya ay ang Qiu Tiangang at ang Northwest Wolf ay mga kaaway sa Hilagang Kanluran ngayon, at sina Yehan at ang Northwest Wolf ay mga kaaway din. Bukod dito, si Zhao Hengtian sa ilalim ng kamay ni Yehan ay nagtungo pa nga upang bisitahin si Qiu Tiangang kahit na siya ay tinanggihan. Kung ang mga bagay ay hindi ang iniisip ko, dapat tayong tulungan ang Hilagang Kanluran sa lalong madaling panahon. Kapag nagkaisa sina Yehan at Qiu Tiangang, mas mahihirapan tayong harapin siya, ngunit. Pero nag-aalala ka rin na ang Qiu Tiangang na ito ay maaaring isang madilim na galaw ni Yehan. Kumislap ang matalim na gilid ng mga mata ni Nolan Mietian. Tumanggaw si Zhug Banroo. Talagang ganoon ang iniisip niya. Kinakailangan na tulungan ang Hilagang Kanluran, ngunit may mga hindi tiyak na kadahilanan dito, na nagparamdam sa kanya ng isang pakiramdam ng pagpigil. Mukhang sa bagay na ito, talagang siya ang iyong kalaban. Ngumisi si Nolan Mietian, hindi ma-figure out ni Zhug Banroo ang kasalukuyang sitwasyon sa Hilagang Kanluran. Kahit na ang dating taunang general ay hindi magaling sa puwersa, ngunit sa intelektual ngunit ang mga tao ay hindi naglakas loob na maliitin siya. Talagang siya ang aking kalaban, ngunit hindi ko naman kailangang magkaroon ng paraan upang masira ang galaw na ito. Huminga ng malalim si Zhug Banroo at sinabi na may liwanag ng karunungan sa kanyang magagandang mata, gusto kong linawin ang sitwasyon sa Hilagang Kanluran upang makita ang mas malalim na mga bagay sa loob, kailangan natin ng pain. Nakarinig nito, ngumiti si Nolan Mietian at sinabi, kawili-wili, Prajna, bigla kong natuklasan na ang pakikipagtalo sa talino ay minsan ay isang napakasayang bagay. Sa kasamaang palad, hindi ako magaling dito. Gusto mo ng pain, pero hindi mo alam kung paano gagamitin ang pain na ito. Saan ka nanggaling? Banging Longbow. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhug Banroo.